Okay, so yun. Yan sa mga kabagis, Jubilito TV official po at eto na naman po muli ang isang edisyon ng ating reaction video mga kalingap at kabagis. No? Pero bago po lahat, syempre po, mega love shoutout po muna kay Val Santos Matubang, kay Ate Edna Vlogs, Kalingap Prab, Ruel of Malalag, Kalingap Netizens, Kalingap Subscribers, Kalingap Supporters, at syempre po ang ating mga Kalingap Partners. No? Mega love shoutout po sa inyong lahat. So ito na nga no mga kalingap at kabagis no, for today's reaction video, gawan lang po natin ng reaksyon at pagbibigay ng personal opinion base po sa ating naoobserbahan or ating interpretasyon sa mga bagay-bagay at napapanood po natin. Now, mga kalingap at kabagis, talagang trending po at hindi naman po pwedeng hindi natin gawa ng reaction kasi meron po tayong mga napapansin no na dapat naman pong mag-react ika nga ang isang reactor na katulad po namin. Disclaimer lang po mga kalingap at kabagis, ang reaction video na ito ay isang pag-aanalisa lamang po no base sa napapanood natin at sa mga data na nakukuha po natin mga kalingap at kabagis dito po sa social media. At ngayon nga po ay kagaya ng reaction natin kahapon, muli po gagawan po natin ng reaction video. Ito nga pong si Ma'am Rowie Name na founder po ng Rena's Best Team Ever. Sa mga hindi pa po nakakakilala, just to give you a brief context, yung grupo po ni Ma'am Rowie Name ay isa sa mga magi-sponsor sana or sabihin na nating hindi natin alam kung tuloy ang kanilang pag-i-sponsor pero syempre po nagsalita na si Kalinga Prab. Ayaw niya na pong tumanggap ng sponsorship galing po sa grupo nila. Para hindi po tayo maligaw, no, mga kalingap at kabagis, no, dito po sa history ng grupo ni Ma'am Rowie Name ay solid silang kwan, no, solid silang grupo na sumusuporta dito po sa welfare ni Rina. To be specific, sa plano nilang pagpapabahay and at the same time po sa plano po nilang may patingin pa sa espesyalista sa isang kilalang hospital diyan sa Pilipinas. Ito pong si Rina, yung pong sa St. Luke, no? Although marami na pong espesyalistang tumingin kay Rina diyan po sa Camarines Norte. Nandiyan na nga po si unang-una si Dr. Escuadra and second ito pong si sino pa ba? Si Dr. De Los Reyes, no? Mga kalingap at kabagis, no? At nakita naman po natin yung improvement ni Rina from day 1 hanggang ngayon ay masasabi po talaga nating ang laki po ng pinagbago ng bata. At maganda rin po ang naitulong ng Team Kalingap dito po kay Rina. Unang-una po sa lahat, yung pong pabahay program na ipinagkaloob po ng Team Kalingap dito po kay Rina, yung pagpapaaral kay Rina at yung pagbibigay ng mag-aalaga kay Rina habang siya po ay nagre-recover no sa kanyang karamdaman at that time. Yung nga po itong si Roda Mix Vlog. So hindi po natin pwedeng sabihin na si Rina po ay napapabayaan. Dahil kagaya nga po ng sinabi ni Kalinga Prab, ay para na rin pong itinuturing na kapatid ito pong si Rina no, or part na po ng pamilya nila ang turing ni Kalinga Prab dito po kay Rina. So ito na nga mga Kalingap at kabagis, no, para makilala po natin ang lubusan kasi po nung nag-celebrate ng birthday ito pong si Rina ay nakapagsalita ang isa sa mga representative po ng grupo ni Ma'am Rowie Name dahil nga po sila po ay mag-pledge no ng certain amount para po sa panibagong pabahay. Although napabahayan na po si Rina, ang gusto po ng grupo nila Ma'am Rowie Name ay mabigyan pa ng another pabahay po ito pong si Rina. So panoorin po muna natin tong part na to, no, mga Kalingap at kabagis, para po hindi po tayo mawawala or hindi po tayo maliligaw sa topic po natin ngayong araw na ito. So ito po yon mga Kalingap at kabagis nung birthday po ni Rina. Panoorin po natin muna. Para hindi po tayo naliligaw. Ma'am Janeline? Kami po ay nagmula po sa Cabanatuan City, Nueva Ecija po. And po, in behalf of our founder
ng Reyna's Best Team Ever na si Rowena May at ang So, si Ma'am Rowena May or si Ma'am Rowenim po ang founder ng Rena's Best Team Ever. Sabi po nung kasamahan nila dito na pumunta sa birthday ni Rina, no? So, pagpatuloy natin. kanyang buong grupo, kami po ay pinadala dito sa DAED upang ipabot ang aming taus-pusong pagbati sa kaarawan ni Reyna. Higit pa sa lahat na gusto namin ipaabot sa aming munting regalo, pondo para sa bagong pabahay ni Reyna po. So, dito in-announce na po nila yung pondo di umano para po sa bagong pabahay ni Rina. Okay? Layunin ng grupo namin mabigyan si Reyna Ads. Tuloy lang natin. Switch. Antabay lang po mga kalingap, mga kabagis, no? Tapusin lang po natin yung ads. Kasi kwanto live ika nga, or actual reaction video. Okay. bahay sa tulong ng mga iba't ibang sponsor at supporters ni Reyna. We are so proud to present sa kabuuang worth of 535,000 pesos. So ito po nag-announce na po sila ng kabuuang worth 535,000 pesos para po sa bagong pabahay kay Rina. Pero kung titignan po natin, ang discrepancy mong nakikita ko po dito, mga kalingap at kabagis, no? Sa base sa na-receive na pera ni Kalingap Prab via bank transaction at yung GCash po ay nasa mahigit 230,000 yata kung di po ako nagkakamali, no? Mga kalingap at kabagis, no? Malayong malayo po dito sa amount na in-announce po nila sa birthday ni Rina, which is more than 530,000 pesos, no? Almost kalahati, no? Mga kalingap at kabagis yung kulang dun po sa actual na na-receive ni Kalingap Prab, no? So dun po sa announcement ni Kalingap Prab, more than 230,000 via bank transaction and GCash. At yung sa remittances po ay kino-confirm pa ni Kalingap Prab kung yung may certain amount na siyang natanggap. So as of now, undergoing pa rin po yung pag-check, mga kalingap at kabagis, no? Kung may na-receive na amount at ibabalik naman po ni Kalingap Prab yan. Dahil alam naman po natin yung reason kung bakit gustong ibalik ni Kalingap Prab ito pong perang ito na galing sa grupo po ni Ma'am Rowenim. So ito na nga, mga kalingap at kabagis, no? Ang nangyari, nung lumabas po yung issue na ito kay Ma'am Rowenim, may mga kasamahan po akong mga reactors ang gumawa ng reaction video dahil nga po, alam ko po kung matagal na po kayo sa Kalingap, no? Kung matagal na po kayong sumusubaybay sa programa ng Kalingap ay alam ko po, aware po kayo sa mga rules and regulation regarding po sa ganitong paghingi, no? Ng pondo or ng certain financial, basta financial na po ang pinag-uusapan tapos hindi po naka-tie up ang Team Kalingap sa ginagawa po natin or sabihin man nating wala po kasing kwan si Kuya Bal Santos Matubang at that time. Hindi siya aware na di umano ay ito pong grupo ni Ma'am Rowenim ay nakikipag-coordinate na daw po dito kay Kalingap Prab and dito po kay Vincent Calyada. So may mga kasamahan po tayong reactors na masasabi po natin, no, na ginawa pong exaggerated. Yun pong kanilang pagpuna dito po sa paglilikom ni Ma'am Rowenim ng pondo para po sa pabahay ni Rina. Gamit po ang kanyang platform dito po sa YouTube and at the same time po ay ginagamit po, no, ang pangalan ni Rina sa pagkolekta po ng pondo para sa kanilang planong pabahay. So, may mga kasamahan po tayo, sinabi nila na ito nga daw pong si Ma'am Rowenim ay budol. Meron naman po talaga na mga nagsabi na gano'n. At yung ibang terminology na ginamit po ay, yun nga po, bawal po sa Team Kalingap yung pag-online soliciting po, no? Means
ginagamit po natin ang ating channel para makalikom ng pondo sa isang beneficiaries po na kalingap na hindi naman po aprobado or hindi po nabasbasa ng founder na si Kuya Val Santos Matubang. So ibig sabihin, hindi aware si Kuya Val regarding po sa ginawa ng grupo ni Ma'am Rowena dahil unang-una po sa lahat siguro po akala nila once na na-contact na nila or allegedly na-contact na si Kalinga Prab at nagkaroon na daw po ng usapan, so they assume na okay na po ang lahat. Ang Val Santos Matubang Lingap Foundation Incorporated po, no, mga kalingap at kabagis, ay isang Security Exchange Commission based na foundation. May license po yan, mga kalingap at kabagis, at may BIR po yan at naka-registered po yan sa Security and Exchange Commission po. So all in all, yung foundation po ni Kuya Val Santos Matubang ay accredited po ng gobyerno po ng Pilipinas, no. Siyempre po, lalong-lalo na sa pagbibigay ng financial aspect ay kailangan po talaga rehistrado po ang isang institusyon. Dahil po siyempre po may binabayaran po yan, no, sa BIR, and at the same time po mga kalingap at kabagis, may money involved. Lalong-lalo na po sa mga pagtulong po, no. At kung tayo po ay tumulong, siyempre po mga kalingap at kabagis, no, nai-issuehan po tayo ng resibo. So, yun, no, mga kalingap at kabagis, no. So, yun, no, mga kalingap at kabagis, no. At dahil nga po dito, kagaya ng sinabi ko kanina, ay si Ma'am Rowena ay na-question po ng mga kapwa ko po reactors kung bakit po niya ginagawa yung ganong klaseng pag-online soliciting po, no, dito po sa pangalan ni Rina para po makapagpatayo ng bahay, no, which is hindi po ina-allowed ng Team Kalingap yung mga ganong bagay. So paano po nasabi na online soliciting po yan, mga kalingap at kabagis, no? So ito, mga kalingap at kabagis, muli pasyalan natin yung channel ni Ma'am Rowena. At dito po, mga kalingap at kabagis, ito ayan makikita po natin. Dito po, it was posted 2 months ago, mga kalingap at kabagis. At dito po sa may title na Rina inuulan ng sponsor sa pabahay. Last uploaded stream 2 months ago. Dito po makikita po natin na talagang ina-announce niya yung mga panibagong nag-sponsor kay Rina at may target pa nga daw po silang 1 million para po kay Rina. So which means, mga kalingap at kabagis, it is a clear sign, no, base po sa akin. It is a clear sign of online soliciting po, no. Dahil po ginagamit po natin ang platform na ito para makapanawagan na baka meron pong gustong tumulong kay Rina, ay open po, no, ang kanilang grupo para tumanggap ng tulong, no, sa mga nagmamahal daw po kay Rina. Ayan si Ma'am Gina, nagbigay rin po to ng ito. palagay ko sa GCash. Ano sa inyo? Ito pa, mga kalingap at kabagis, no. Ito bakit po, tanong lang Ma'am Rowena, no, bakit po ninyo ipinin yung inyong GCash number dito po sa live streaming ninyo? So base po sa pagkaka-analyze ko po, Ma'am Rowena, it is a clear sign na nilapag nyo po ang GCash ninyo dito po sa live streaming ninyo dahil po sa mga gustong tumulong kay Rina ay pwede po silang magpadala ng amount or ng anumang financial aspect dito po sa inyong GCash para po sa inyong project na pabahay kay Rina. So ano pong ibig sabihin nun? Base po sa aking pagkakaintindi, it is a clear sign of online soliciting po, no, mga kalingap at kabagis. Dahil po tayo po ay nananawagan na magbigay ng financial na tulong at yung financial na tulong na yon ay ipapasok po, no, dito po sa GCash ni Ma'am Rowena. So yun po, no, mga kalingap at kabagis, na-clear na po natin yan. Kaya po nabansagan na si Ma'am Rowena ay budol ng mga iba ko pong kasamang reactors ay dahil nga po dito sa ginagawa niyang ganito. At yung iba naman po, ang interpretasyon, it is a clear sign of online soliciting. So ito na, mga kalingap at kabagis. So nangyari na nga, nag-live na si Kalinga Prab at sinasabi niya nga po na ayaw na pong tumanggap
ng Team Kalingap ng anumang financial na aid or financial na tulong galing po sa grupo ni Ma'am Rowena. At nanawagan na rin po si Kalingap Rab na huwag na pong gamitin ang pangalan ni Rina para po makalikom po sila ng halaga para po sa pabahay program. So, ito po sa live ni Ma'am Rowena kaninang siguro po umaga, no? Mga Kalingap at Kabagis, umaga po dito, ay ito na, parang ang lumalabas ay parang si Kalingap Rab na ngayon ang nasa dihado ika nga, no? Dahil may mga statement si Ma'am Rowena na di umano sinasabi niya na ang hirap daw pong kausapin ni Kalingap Rab at may amount, parang may certain amount na nawawala doon po sa ibinigay ng grupo nila. So, yun po yung highlight ng ating reaction video. At tignan po natin mga Kalingap at Kabagis, no? Kung may point po ba yung pong sinasabi ni Ma'am Rowena regarding nga po sa pondong nawawala, no? Na naibigay allegedly dito po kay Kalingap Rab. Muli, disclaimer, no? Ma'am Rowena, kung mapanood mo po itong reaction video na ito, I try to be professional at huwag nyo naman po sanang questionin kung bakit ko po ginagawa ng reaction video. Unang-una po sa lahat, syempre po, yung pong inyong video ay nakapublic. Pangalawa po, ay isa po akong Kalingap Reactors at may nakikita po akong sabihin na nating discrepancy at gusto ko rin naman pong maibigay ang aking opinion regarding po sa mga statement na inyong binibitawan sa inyong channel na pinost po ninyo publicly. So, ito na. Simulan na natin mga Kalingap at Kabagis, no? Medyo mahaba-haba ito. Ako po. Dito po sa part na ito ay isinare niya mula simula kung paano po nagsimula ang kanilang pagtulong dito po kay Rina, no? So, be patient sa mga viewers po natin. Mahaba-haba po ito. Try nating i-analyze, no? Kung talagang punto per punto, mga Kalingap at Kabagis, kung talagang may kwan po, may sabi nga po nila, ay may points ika nga si Ma'am Rowena dito po sa kanyang rebuttal. Dito po sa, masasabi po nating rebuttal to kasi sinagot niya po yung live ni Kalingap Rab. Narito po yon. At dito po mapapansin po ninyo parang talagang nagbago na po ang ihip ng hangin at may mapapansin po natin, no, yung emosyon na involved ngayon sa nararamdaman ni Ma'am Rowena dahil ibang-iba na po yung kanyang mga sagot dito, mga Kalingap at Kabagis. So, let's start na po. Una sa lahat, alam nyo naman po na tayo ay nagpapabahay or pinapabahayan or gustong mapabahayan, layuning mapabahayan Okay. ng Reyna. Gustong magpabahay dahil unang-una po sa lahat ay wala pa naman pong kwan. Wala pa naman pong actual na plano dahil although nandyan na po yung lupa, pero yung confirmation regarding sa pagpapatayo ay hindi pa naman nabigyan ng go signal. So masasabi po natin na planong pagpapabahay. Okay. Best team ever. Ang ating mahal na mahal. Pati po yung salitang mahal na mahal ay sinasabihan pong ano po parang binibigyan din po ng maling kahulugan. So puro ba Para sa akin, hindi naman po maling kahulugan, no, Ma'am Rowena, no? It is just happen na talagang pag kayo po ay nagla-live dito po sa inyong official YouTube channel ay talaga nga naman pong ang main purpose or main subject po, mga Kalingap at Kabagis, no? So yun nga po, no, gaya ng sinabi natin kanina, yung araw-araw po nating pagla-live streaming na gamit-gamit po ang pangalan ni Rina ay nagiging red flag po, no, sa mga ibang viewers dahil although yung ginagawa po ninyo is pagbibigay lamang po ng updates sa mga members po ninyo at yun nga po, yung ipinakita ko po kanina na last 2 months ago, siguro po hindi nyo pa po nare-reach yung quota ninyo para sa pondo kay Rina ay yun nga po, doon po nagiging red flag, no, Ma'am Rowena, dahil lagi pong Rina po, no, ang topic na pinag-uusapan dito po sa inyong channel.
So, pagpatuloy natin mga kalingap. Baliktad po yung ano, puro kabaliktaran po. Ano man yung sinabi mong maganda, puro kabaliktaran po sa isip ng iba. So, tama yun, sa isip ng iba, pero hindi po sa isip ng karamihan ng mga viewers. May mga mangilan-ngilan, no? Mga kalingap at kabagis. Sa isip po ng iba, ha? So, dito mo po makikita na kung sino po talaga ang mga sulid na nagmamahal sa bata. So mga kasisi ko, salamat sa pagpunta dito. Shout out Ma'am Jalbes, Ma'am Nila Taroma, thank you so much. Ma'am Leticia, thank you so much. Thank you so much. Amy Chuson, thank you so much. Virginia Jasis, thank you so much. Okay, fast forward. Si Kalinga Prab, sa mga bagay-bagay kung paano natin uumpisahan ng pabahay. At kami nga po ay kusa na magbibigay ng ambag para sa bata sa abot ng aming makakaya ng mga OFWs at mga iba't ibang talagang mga individual sponsors at mga nagmamahal sa bata. Okay. So napakaganda po ang naging usapan, mga kasisi ko. Nakita nyo naman po kung paano i-vlog ni Kalinga Prab, paano tayo i-flex pagkatapos po nung mga transaction, sabihin na natin na mga ipinadalang pera sa kanya. Ayan, marami. So, Ma'am Rowena, ano po ba yung ibig ninyong sabihin dun sa pagpiplex ni Kalinga Prab pagkatapos po ng mga transaksyon? Yung po bang pinipraise kayo? Or anong klase pong pagpiplex? Kasi medyo kwan po ito no? Medyo general term po ito yung pag sinabi po nating piniplex po natin yung isang bagay ay paano pong pagpiplex ang ginawa ni Kalinga Prab po sa inyo, no? So, syempre po no, kahit sino naman pong charity vlogger no, mga Kalingap at kabagis no. Kung meron pong isang sponsor na nagbibigay po ng kanilang tulong, ay marapat lang naman talagang bigyan ng pasasalamat po 'yan, no. Ang pangit naman po na nagbigay po kayo ng tulong tapos hindi po i-acknowledge ng tumulong po no sa inyo yung perang ibinigay ninyo dito po sa charity vlogger. Para sa akin po, normal lang po no na i-acknowledge or i-flex, kung yun po yung terminology na ginamit po ninyo, ay tama lang na i-flex or i-acknowledge po yung pong tulong na ibinigay po ninyo. So base po dito, ang pagkakaalam ko po, ito po yung time na naghahanap or nakakuha na sila ng lupa, no? Kasama at that time si Vincent Calyada dun po sa video upload ni Kalinga Prab. So tingnan natin no, para hindi tayo maligaw mga Kalingap at kabagis. Okay, pasok tayo sa YouTube. Kalinga Prab, Rina, hanapin natin Rina Lupa. Keyword lang po yan mga Kalingap at kabagis para mabilis pong mahanap. Ito. Lupa para kay Rina. Ito na kaya. Sige, check natin kung ito po yun. We're drawing today. Be patient, mga Kalingap, mga kabagis. Ito po ay actual live reaction video, kaya normal lamang po na may ads na lumalabas po, no? Check lang po natin, mga Kalingap at kabagis, kung na-flex nga po ang grupo ni Ma'am Rowena. Ito po tayo kasama natin si Rina. Yeah. Hello. At si Jomar, si Kuya David, at si Kuya Nel. Hello po. And si Kalingap Dan. Ito po ay para maghanap po ng lupa para sa bagong bahay ni Rina. Wow! Uy, salamat agad. Grabe. So meron po tayong titignan na lupa ngayon at pupuntahan natin si Kuya Brooks dahil siya po ang nakahanap na pwede po nating... hindi po ito mga Kalingap at kabagis, no? Hindi po ito. Okay. Nasaan na ba yun? Merong isang upload si Kalinga Prab na ito ba yun? Ito. Ito yun mga Kalingap at kabagis, sa napuntang milyon ni Reyna. Sino? Kay Edo. May Edo. O yan, may kilala ka dyan sa mga yan. Ito. Ito. Check Yan, natin. oh. Yes, kung kaya... Oh,
mga pulis ang kalaro mo dito. Ah, pulis ang kapitbahay. Yung pulis na nakabili niya, no? Ah, may pulis na nakabili daw. Baka si Sir Olives yun. So, Magandaan bro, malapit sa kalsada. Ito. yung mga tumulong kay Reyna. So yan, maraming salamat po dun sa nag-sponsor. Hindi man nagpabanggit ng pangalan. Yung group nila. Yung group na lang ay kay Ma'am, kasi ang namumuno dun si Ma'am Rowene. Yan, Rowan name. So, yun ang Ito na So nabanggit na po, no? Dito po sa upload ni Kalinga Prab, saan napunta ang milyon ni Rina, nagulat kami sa laman ng bag niya. Pasyalan nyo na lang po, mga Kalingap at Kabagis, dahil dito po ay nabanggit na po, no? Yung grupo ni Ma'am Rowene dito, mga Kalingap at Kabagis. Pero may part na parang ayaw magpabanggit. Pero check natin ulit. yung group na lang ay kay Ma'am, kasi ang namumuno dun si Ma'am Rowene. Yan, Rowan name. Oh, Yan, yun ang- YouTube channel. Yeah. Tapos Reyna's best team ba yun? Oo. Basta halos lahat man ang nag-sponsor kay Rina. Basta lahat yun. Shoutout na natin, ano Rina? Yan. Salamat po. Reyna, bago ang lahat, baka gusto mong pasalamatan yung nagbigay sa iyo ng pera, yung 1 million, 1.5 million. Pasalamat ko sa kanila. Salamat po sa paggawa ng bahay ko at pagtubad ko na rin po binibigay ko mga damit at kuminyong pasapasukan po. Oh! Grabe, ibang iba na si Reyna talaga ngayon. Papasukan Sobrang na sa dati. Ano? So tara po, andito si Madam. So yun, no, mga Kalingap at Kabagis, no? In-acknowledge naman po, no, ni Kalinga Prab. O, di ba? So tama po yung sinabi ni Kwan dito. Tama po yung sinabi ni Ma'am Rowene dito na na-flex. Ito nga pong si Ma'am Rowene, lalong-lalo na po yung kanyang grupo, yung FB page niya, and at the same time yung kanyang YouTube channel. Na-flex naman po, or sabihin na nating na-acknowledge. O, na-acknowledge naman po, no? Correct po yun. Correct si Ma'am Rowene dito. In-acknowledge naman po ni Kalinga Prab. So yun na. At least nasusundan po natin yung istorya, mga Kalingap at Kabagis. Pagpatuloy natin. Marami po tayong mga resibo, mga iba't ibang transaksyon na talaga namang taus-puso naman niyang tinanggap lahat. Napakagaganda po ang mga transaksyon namin, ang mga usapan namin. Halos araw-araw po noon yan na may nagpapadala, ay talaga namang napakagandang usapan namin. Yan. So, ang nangyari sa madaling... Ang tanong na lang dito, Ma'am Rowene, no? Sa araw-araw po bang may nagpapadala kay Kalinga Prab? Ay kung ano po ba yung mode of kwan ninyo? Ano po ba yung mode of payment or mode of financial transfer ang ginagawa ninyo kay Kalinga Prab? 'Di ba? Hindi naman po siguro masasabi po natin, halimbawa nagpadala ka ngayon, re-replyan ka ni Kalinga Prab, maraming salamat po. Siguro base po dito ay si Vincent, siguro po, no, mga Kalingap at Kabagis ang kausap. Hindi po natin alam hangga't hindi po kinaklaro ni Ma'am Rowene kung sino po yung kausap niya dito, kung si Kalinga Prab ba or yung sa page niya or si Vincent Calyada. So, tanong lang naman po yun, Ma'am Rowene. sabi, maganda yung pag-uusap na lunch po ang pabahay or ano noong birthday ni Reyna na si Kalinga Prab po mismo ang nagbasa at alam niya po mismo yung mga nangyayari. At ina-acknowledge. Anong binasa niya doon sa birthday ni Rina, Ma'am Rowene? Parang ang napanood po natin ay yung ito po, yung pong representative po ng grupo ninyo ang nagbasa. Gusto rin po tayo pasalamatan ni Ma'am Rowene at si Kalinga Prab sa ibinigay ng basbas po at suporta po. Ayun. Ayun. Dito binasbasan, no? Nagpasalamat dahil sa ibinigay na basbas at suporta. Po, maraming salamat po sa lahat ng mga buting sponsors po. Ayun po. At andito po yung mga sponsor po na nagbigay po para po sa babae po na Reyna po. Si Kalinga Prab. Ito yon, yung sinasabing babasahin, no? Mga Kalingap at Kabagis. Parang ang gusto pong mangyari nung representative ng grupo nila, Ma'am Rowene, ay si Kalinga Prab ang magbabasa. So ito po siguro yung one of the reason kung bakit parang sabihin na nating nagkaroon ng tampuhan sa mga ibang sponsor dahil po sa scene na ito. So check natin kung talagang binasa ni Kalinga Prab. Sa sumusuporta po at nagbigay din po sa babae po ni Reyna po. And syempre po sa Rowena din po sa Kalinga. Sige po sa akin po.
Okay. So, hindi dito sa video ay hindi nabasa ni Kalingap Rab yung pong mga sponsors, mga Kalingap at Kabagis. So, maybe this is one of the reason kung bakit nagkaroon ng tampo kay Kalingap Rab, yung pong mga sponsor dahil ang gusto nga pong mangyari ni ate ay basahin, no? Basahin ni Kalingap Rab. Pero hindi po natin alam, no? Kung binasa or kinat, hindi po natin alam yan, mga Kalingap at Kabagis, no? Nagbabase lamang po tayo sa nakikita po natin or napapanood po natin. So, pagpatuloy natin. Niya po lahat ng mga pera at napagaganda po ang kanyang mga reply. So, bigla po tayong noong magsalita ang kanyang tatay na si Bal Santos Matubang, nabigla po tayo nung bigla pong sumabog ang salitang budol. Ayan. Tingnan po natin yung mga para makita natin yung conversation namin ni Kalingap Rab. Pero ayon po sa kanya, ay hindi daw siya po yung kausap. Hindi kasi, mga Kalingap at Kabagis, no? Yung page ni Kalingap Rab was handled by admin nga po, no? Ni Kalingap Rab, mga Kalingap at Kabagis, no? At iba rin naman po ang personal na FB ni Kalingap Rab, mga Kalingap at Kabagis, di ba? So, magkaiba po yun. So, kung sa personal na messenger ni Kalingap Rab or yung personal niya, yung personal FB niya, ay yun po, direct niya pong makikita yon. Pero kung sa kanyang official FB page, alam nyo, mga Kalingap at Kabagis, no? Hindi naman po agad mababasa yan. Unang-una po sa lahat, mga Kalingap at Kabagis, no? Sa mga hindi po techie. Ako po, meron po akong personal na FB. At the same time, marami po akong FB page. To give you an example, mga Kalingap at Kabagis, no? Ngayon, kung ikaw po ay nag-message sa akin gamit or nag-message ka sa aking page at ang nakalagin po sa aking cellphone ay ang aking personal FB account, ay hindi ko po mababasa yan. Kung switch ko or nag-login ako sa aking page, then that will be the time na mababasa ko po yung message ninyo sa aking FB page. Pero as long na hindi ko po nilalagin yung FB page na yan at ang nakalagin po yung aking personal FB page, ay maliit po ang chances, no, na mabasa po yung pong message na yon directly or agad-agad. So sana po maintindihan po, no, mga Kalingap at Kabagis, no. Kung kayo po ay nag-message sa FB page at hindi po naka-login yan at that time, ay most probably hindi po dahil naka-default po yan na naka-login po sa personal FB po, no, ng ating mga Facebook account. So, sige, pagpatuloy natin. Kung hindi po si Kalingap Rab ang kausap at ang admin lang ang nakakausap namin dito, paano po nakukuha yung mga pera na nasa kanya? Halos araw-araw po na may nagpapadala sa kanya. Paano? Nakukuha naman, Ma'am Rowenim, no? Siyempre, ang trabaho po ng admin is abisuhan si Kalingap Rab na may pumasok na certain amount. Then, that's it. Mga Kalingap at Kabagis, no? Na-acknowledge na sasabihin kay Kalingap Rab, o Kalingap Rab, may nag-message na yun nga po, nagpadala sila ng pera. O, di i-check ni Kalingap Rab, di ba? As simple as that. Paano po niya alam? Paano po siya nagtatanggap ng pera kung hindi niya po alam or hindi niya alam or admin yung mga nalito na ako dun. kausap ko. Na admin ang kausap ko at hindi niya alam yung mga nangyayari patungkol sa pera. Paano po niya tinatanggap or pumupunta sa remittance na hindi niya alam yung nangyayari? At kung hindi niya po alam yung nangyayari, mga kasisi ko, ay, mga Kalingap at Kabagis, no? Napanood naman po natin sa live ni Kalingap Rab na tawag nito,
yun pong pinadala via remittances po ay majority po ay hindi niya pa po nakukuha, no, mga kalingap at kawagis, no. So which means, yung mga pinadala via remittance ay mostly nandyan pa yan, pero yung pong bank-to-bank transaction ay matik po yun. Talagang direkta po yung papasok, no, sa account po ng pinagpadalhan po natin. Bakit po siya nagbablog? Ayan na. Gusto ko lang pong i-explain lahat po para naman po hindi po naman tayo tapak-tapakan dito ng mga tao. Pero wala po tayong magagawa kung yun po yung paniwala ninyo. Hindi ko po dito kinakalaban or inaano si Kalingap Rab. Nagsasabi lang po ako ng katotohanan at kung ano po yung naging dahilan. Bakit po nagkaroon ng pagbawi? Meron po ditong magandang pag-uusap. Hindi nyo lang po titignan yung parang, ay si Rowan yung budol, ay si Rowan yung pinag-anuhan. Alam niyo ma'am, from the beginning, lagi niyo pong sinasabing meron pong magandang pag-uusap, no? Why not, Ma'am Rowenim, sabihin ninyo ano po yung magandang pag-uusap na yan? At least maliliwanagan ng viewers, no? Kasi parang paulit-ulit po, no, mayroon pong magandang pag-uusap na nangyayari. Ang tanong po, Ma'am Rowenim, ano po yung magandang pag-uusap na nangyari between you and Kalingap Rab? It will be better, Ma'am Rowenim, kung meron po kayong screenshot ng convo, i-share po ninyo. At least ang mga viewers maliliwanagan. Pero at this very moment, no, Ma'am Rowenim, ang nangyayari po kasi, ang interpretation po kasi ng mga viewers as of now ay yun nga po, may discrepancy doon po sa in-announce sa birthday and at the same time po doon po sa amount na receive ni Kalingap Rab. Kaya yung mga ibang members po ninyo ay nag-iisip na rin na nagkakaroon na rin po sila ng ng pag-aalinlangan. Kaya yung iba tumakbo na sa mga ibang kapwa ko po reactors na nagsabing nakapagbigay po ng certain donation sa inyo at gusto na pong bawiin at ibigay na lamang po kay Roda. So, ganun po yung nangyayari ngayon kasi ang laki po ng discrepancy, no, Ma'am Rowenim. So, sana maliwanagan ng mga viewers kung ano yung magandang pag-uusap na yan and at the same time, why nakapag-conclude po tayo ng ganong amount nung birthday ni Rina pero ang lumalabas naman po ay bakit po ang layo doon sa na-receive na pera ni Kalingap Rab, no? From more than 530,000 pesos na in-announce po ninyo sa birthday ni Rina, pero bakit po doon po sa live ni Kalingap Rab ay bakit more than 230,000 pesos lamang po ang kanyang na-receive? So, ang laki ng discrepancy. Kaya talagang hindi nyo po masisisi ang Kalingap netizens na mapaisip, no? Nasaan? Nasaan yung amount na iyon? So, pagpatuloy natin. Pinag-interesan ng pera, ganyan-ganyan. Kung may pruweba po kayo na hindi namin binabalik sa mga gustong mabalik ang kanilang pera, sabihan niyo po ako kung kung sinabi na natin na hindi na namin ibabalik. Pero gusto ko pong isabi sa inyo na kung ano man po ang mangyari ay matutuloy po ayon po sa buong grupo ay matutuloy po ang pabahay para kay Reyna. Ma'am Rowenim, yan, isa pa yan sa mga ikinatataas ng kilay ng mga ibang Kalingap netizens at viewers po, no? Why you are keep on insisting na yung pong pabahay na plano po ninyo ay gusto po ninyong ituloy para kay Rina. Yun pong si Kalingap Rab ay, na nga, sa live niya, in-announce niya na po na ayaw niya na pong tumanggap ng kahit ano pa pong financial na tulong galing po sa inyong grupo. 'Di ba? Bakit palagi po nating ini-insist na tuloy po yung pabahay? Kung ayaw naman na po nung custodian ni Rina yung pong plano po ninyong pagpapabahay. Yun po ang dapat po ninyong masagot din po ng klaro, no? Kasi parang umiikot lamang po, no, Ma'am Rowenim? Umiikot lamang po yung sagot ninyo na yung pagmamahal ninyo kay Rina at parang yun po yung nagdadrive sa inyo para po pabahayan. Unang-una po sa lahat, there was no such campaign para po wala naman pong nagsabi, unang-una po sa lahat, wala naman pong nagsabi or wala naman pong nag-request sa Kalingap netizens na mga Kalingap partners natin
na si Rina po ay nangangailangan ng pabahay. It is a drive and initiative lang po na galing po sa inyong grupo na gusto po ninyong pabahayan si Rina, kaya po nag-materialize in the first place or nagkaroon po ng konsepto in the first place yung pong idea na pabahayan po si Rina. Diba? Sabi nga po ni Kuya Bal Santos Matubang, kung gusto po ninyong pabahayan si Rina, ay kunin po ninyo si Rina sa kustodiya po ng Team Kalingap. That will be the only reason or that will be the only way para po mapabahayan po ninyo si Rina. Kaso nga po, sabi nga po ni Kuya Bal Santos Matubang, ay mahabang proseso po yan. Diba? Dahil kung ang kukontakin ay kasi ang sinasabi ni Kuya Bal, isang reason lang para mawala si Rina sa kustodiya ng Team Kalingap. Yun po yung si Nanay Melanie ang mismong kukuha sa kustodiya ng Team Kalingap dito po kay Rina. Yun po yung isa sa one of the legal reason para po mawala si Rina sa Team Kalingap. Pero sabi nga po ni Kuya Bal Santos Matubang, mahabang usapin pa rin yan dahil unang-una po sa lahat, ano po ang reason ni Nanay Melanie kung bakit niya po babawiin ang kanyang anak. Siya na po ba ay financially stable para po masasabi po nating it's about time na bawiin ang kanyang anak? And in the first place, meron po silang kasunduan sa barangay. Diba, mga Kalingap at Kabagis, no? So, sige, pagpatuloy natin. Kung yun po yung drive ni Ma'am Rowinim na mapabahayan si Rina, so be it. Pero, sabi nga po ni Kuya Bal Santos Matubang, alisin nyo muna sa kustodiya ng Team Kalingap si Rina, then saka po ninyo i-drive yung plano po ninyong pabahayan ito pong batang ito. Ngayon po, sa abot na lang po ng aming makakaya. Kung ano man po yung makayanan namin para sa bata, ay yun na lang po yung papagawa namin. Ayan. So, sabi po nila ay hindi na nga po daw iba-vlog si Rina ng Reyna's Best Team Ever o ni Inday Rowenim. Okay lang po yan, pero yung hangarin namin sa bata na mabigyan ng kahit papano na tahanan, sana po ay wag nyo naman kontrahin. Dahil napakaganda po ang layunin ng grupo at mga iba't ibang supporters na nagmamahal sa bata. Okay, ito pa, isa pang katanungan, Ma'am Rowenim. Let's say, nagmaterialize ang plano. Si Rina, kinuha ni Nanay Melanie, napabahayan po ng grupo ninyo. Ang tanong, sino ang magiging kasama ni Rina dun po sa pabahay na yon? Siyempre, ang sagot po dyan si Nanay Melanie. Alam naman po natin si Nanay Melanie may mga anak na rin po yan. At doon po sa lugar na kung saan nakatira si Nanay Melanie ngayon ay kampante na siya. Masaya na siya doon. Liblib na lugar yun, no? Mga Kalingap at Kabagis, no? Malayo sa kabihasnan. Doon nyo po ba planong patayuan ng bahay si Rina? Kung doon nyo patatayuan, maapektuhan na naman po ang takbo ng pag-iisip ng bata. Baka bumalik po sa dati yan. Baka maging kagaya na naman po ng dati. Diba? Kasi nga po, sabi nga po ni Ma'am Dr. De Los Reyes or si Dr. Escuadra, hindi po ako nagkakamali, no? Kung sino po yung nagsabi sa kanila. Correct me if I'm wrong na lamang po, no? Ang environment po is one of the contributors po, no? Para po sa paggaling ni Rina. Kung ang environment po, mga Kalingap at Kabagis, ay hindi po kaaya-aya para po kay Rina, ay babalik at babalik po yung kanyang karamdaman. Yun po yung isa sa main reason, no? Environmental aspect sa recovery po ni Rina. Kung doon nyo ipapatayuan ng bahay si Rina sa isang liblib at malungkot na lugar, then muli pong magti-trigger yung karamdaman ni Rina. Mga Kalingap at Kabagis, no? So, pagpatuloy po natin. So, wag niyo pong anuhin kasi napakaganda po yung layunin. Maging thankful po tayo
maging masaya po tayo na mayroong mga tao na mga ganito na gustong tulungan si Reyna. Ayan. Alam nyo, ang pagtulong, mga kalingap at kabagis, no, kung din yan, kinikilatis din po yan nung charity vlogger. Kung deserving po ba na itong individual na ito ay makakatanggap ng tulong sa grupong ito. Kasi base sa history po, no, ng kalingap, no, hindi ito yung first na nagkaroon po ng issue ang isang beneficiaries sa sponsor. Tandaan po ninyo, mga kalingap at kabagis, this is not the first time na meron pong mga ganitong sponsor na ipinipilit yung mga gusto nilang mga bagay-bagay doon po sa kanilang tinutulungan. Then eventually, magkakaroon na ng direct communication doon po sa, it's either sa relatives or sa mismong beneficiaries, and doon na po nagkakaproblema, mga kalingap at kabagis. Sa mga lumang kalingap netizens dyan, alam ko nasusundan nyo po ako. So, ito na nga ang nangyari. Maganda po, nandito po lahat yung mga lahat po ng transaction. Ayan, tingnan nyo po ha. Kung hindi po si Kalingap Rab ang kausap natin, paano niya tinatanggap ang mga pera? Oo. Natatanggap niya ang pera, automatic naman po yun, no? Pag bank to bank, matik yan. Kung i-message sa kanyang official FB page, ay merong admin. At yung admin is responsible of relaying the infos dito po kay Kalingap Rab. So yun po yung means kung paano niya po nakukuha or na-acknowledge po yung pera. Kasi parang lumalabas ngayon, mga Kalingap at kabagis, no, ay parang si Kalingap Rab ngayon ang may kulang, ika nga. Although, aminado naman si Kalingap Rab na may mga certain amount pa na hindi na ibabalik, lalong-lalo na po yung mga sa mga remittances. Kasi alam nyo naman, pag sinabi po nating remittances, Cebuana, Mloylier, Palawan, kung araw-araw po kayo nagpadala niyan, ang hirap pong kolektahin po niyan, lalong-lalo na. Nasabi na po, si Kalingap Rab masyadong busy, di ba? At alam naman po natin na pag ganyang cash pick up, yung mismo pong nakapangalan ang kailangang mangolekta nung ipinadala ninyong halaga. Yung po yung abala na nagagawa po ng ganyang transaction, yung cash pick up, mga Kalingap at kabagis. Lalong-lalo na po kung yung pong pinagpadala ninyo ay masyado pong busy. Kakain po ng malaking oras yan sa pagkuha ng pera. At yung time na iginugol ni Kalingap Rab para makolekta po yung perang yan, ay isang beneficiaries na po sana ang matutulungan ng Team Kalingap. Yun po yung nawawalang oras, mga Kalingap at kabagis, no, sa pag-pick up pa lang ng pera sa Cebuana, sa Mloylier or sa Palawan. At malalaking pera po to. Malalaking pera. Sana po inutusan niyang mabuti ang kanyang admin na i-audit or i-double check lahat-lahat ng transaction bago po siya magsalita na yun na lang po ang natanggap niya na pera. At so ngayon parang lumalabas dito, mga Kalingap at kabagis, no, may discrepancy sa amount na pinadala kay Kalingap Rab. Diba? Parang ngayon ang lumalabas, si Kalingap Rab ang budol ngayon, mga Kalingap at kabagis. Dahil nga po, based dito sa sinasabi ni Ma'am Rowinem, ay hindi nagmamatch dun po sa total na pinadala nilang pera dito po kay Kalingap Rab. Patuloy natin. Kasi po yung mga natanggap niya na pera, kaya po nagsasalita ngayon ang ating mga senior citizen na mga grupo, mga individual na ako nga po ang pinagbibintangan na dumiretso kay Salcedo. Ayan. Si Salcedo po, kailan ko lang po siya nakilala, at yung mga sponsor po natin na mga hindi nakatanggap ng pera, ang lumapit kay Salcedo. Hindi po ako. Pinagbawalan ko po o sinabihan ko po yung ating mga senior citizen na kausapin nyo na lang muna diretso, which is ginawa po nila yun. Ginawa po nila halos araw-araw kay Vincent, nagpapalo up. Pero ang sabi po ni
Sabi ni Vincent, sabi ni Rob, ay yun lang daw po ang natanggap na pera noon. Noon yun na. Ngayon ay sinasabi niyang i-check niya muna yun. So, nagbigay po siya ng table. Ito yung pinakita niya na more than 230,000 pesos. At binigay ko rin po yung listahan po namin. And one thing for sure, hindi nag-match. Sigurado yan. Mga transaction, anong araw. So, napakasimple pong i-trace yun. So, ang ginawa pa po ng ibang sponsor ay bumalik po sila sa kanilang pinagpadalhan at tinignan nga po kung natanggap or hindi pa ang mga pera na ito. Kasi sayang naman po, kasi para sa bata naman po. At mahirap po ang kumita ng pera lalo na ay yan po ay para sa bata. So, sabi nga po ni Kalinga Prab, no? 500,000 pesos nga po na isoli niya kay Sir Jun A. Yung pa po kayang halagang na ibigay ng grupo ninyo ay hindi niya may babalik. So, para sa akin, no, be patient, no? Kung hindi man nag-match up yung tally ng records ninyo sa mga ipinadala kay Kalinga Prab, which is aminado naman si Kalinga Prab, kagaya ng sinabi ko kanina, na kinakwan pa niya, tinatali pa niya lahat. It's either na-receive niya o hindi. Ang pangit naman, isusoli niya yung pera na nakalista na hindi nagtatali, hindi niya pa naman po na-receive. Malaking kwan po yun. Malaking kalugihan po kay Kalinga Prab yun, no? Parang ang lumalabas, parang si Kalinga Prab ang nag-charity ngayon sa kanila. Kasi nagbigay siya ng pera na hindi niya pa naman po nare-receive. Yun nga ang nangyaring mga kabeshi ko at natanggap nga po ang mga pera na ito na sinabi po na yun lang ang natanggap. So, ibig sabihin po, hindi po clear yung listahan. Mayroon po talagang balance na alam po ni Kalinga Priyan ang balance kasi kung ina-analyze niya po yung mga yung binibigay naming listahan at ang kanyang listahan at i-double check niya lang sa kanyang admin kung totoong admin po yung nagche-check at wala siyang alam sa mga transaction, hindi po. Ang mahirap para lumalabas dito, sabi ni Ma'am Rowena, kung totoong admin, so ibig sabihin parang ina-allege niya na walang admin si Kalinga Prab at si Kalinga Prab mismo ang nakakabasa nung kanilang mga message, no? So, yun po ang aking interpretasyon doon, no, mga Kalingap at Kabagis, no? Po, mahirap po talaga sa kabisihan daw ni Kalinga Prab ay hindi po talaga mo makausap. Kami po ay napaka-respetado namin si Kalinga Prab. Mula umpisa pa man, ayaw po naming mag-bypass, ayaw po naming basta ayaw namin ng gulo, ayaw namin. Yun ang goal ng grupo. Ayaw namin ng gulo, gusto namin. At saka kumita na po si Kalinga Prab sa pagbili ng lupa kay Reyna. Teka lang. Kumita na po daw si Kalinga Prab sa pagbili ng pagbili ng lupa. So, ano po ang gusto ninyong i-imply dito, Ma'am Rowena? Paano po ninyo nasabing kumita na si Kalinga Prab doon po sa pagbili ng lupa? Question mark po yan, mga Kalingap at Kabagis, no? Kumita siya sa pagbablog or kumita siya in a certain way? Dapat klinaro nyo po yan, Ma'am Rowena, kasi maraming Kalingap netizens ang magagalit po sa inyo dyan. Ang tanong, kumita ba? 671,000 views. Kung sa views, kung ito po yung ini-imply ni Ma'am Rowena. Pero given na po yan, mga Kalingap at Kabagis, no? Alam naman po natin na pag si Kalinga Prab ay nag-upload ng videos ay mahina po ang 400,000 ngayon sa isang araw. So given na po yan, mga Kalingap at Kabagis, na pag malaki po ang channel ninyo, mataas din po ang views. So ito ba ang, Ma'am Rowena, ito ba ang ini-imply ninyo dito po sa inyong mensahe na kumita si Kalinga Prab? Kumita siya sa views or may iba pa siyang pinagkakitaan doon po sa lupa? Dapat malinaw po yan. Kumita na po siya sa mga paglo-launch ng mga pabahay ni Reyna. Okay. Bakit po natin inuungkat yung mga ganitong klaseng usapin, no? 'Di ba? Unang-una po sa lahat,
beneficiaries ni Kalingap Rab si Rina. So bakit po natin sisilipin yung pag-upload niya ng video or kumita man siya ng video, kumita siya sa upload niya regarding po dito sa pagla-lunch or something. Diba, mga Kalingap at Kabagis, no? Bakit ngayon sinasabi ito ni Ma'am Rowiname? Yun lang naman po ang tanong diyan, mga Kalingap at Kabagis at Ma'am Rowiname. Yun din po ang tanong ng Kalingap netizens sa inyo. Bakit po sinasabi nyo ngayon itong mga ganitong bagay? So bakit po kailangan na pagkaisahan po yung grupo namin? Sana naman po wag ganun. At napakaganda po ang mga usapan. Ngayon, ito na nga ha, nagkaroon na ng clash noong bago natin pumunta sa pagbawi ng pera talaga. So maganda yung naging usapan, ganyan-ganyan. So biglang nadagdagan, biglang sumabog ang budol na dahil daw sa pangsusulisit ko, ay budol daw ako, sabi ni Bal Santos Matubang. 2 video po niya yan. Marami po siyang video dito. 2 video niya yan na budol daw si Rowiname, ganyan. Hindi siya nagtanong sa akin, ang mga punot dulo, hindi po siya nagtanong kung paano. Although, na-launch na po yan noong birthday ni Reyna, ang pabahay. Pero, ewan ko po bakit biglang sumabog ang salitang pangbubudol ni Inday Rowiname. Ngayon po, panawagan ko lang, kung meron po kayong pruweba na si Inday Rowiname ay nang budol o mangbubudol sa social media at nang budol kahit isang tao dyan. Ayan, nandito lang po ang ating YouTube channel, ang ating FB page at ang ating, FB account. I-message nyo po ako kung meron man po kayong pruweba na may binudol po tayo sa lahat po ng ating sponsors dyan para naman po sa kaalaman ng lahat. Ayan, handa po nating sagutin at magantay-antay lang po tayo mga kabeshi ko. Ha? Ngayon, ang nangyari, nagbudol na daw si Rowiname, mga kasisi ko. Ang ginawa ni Bal Santos, ang ginawa ko po ay paano nangyari, nagbudol ako. Sabi ko, mineses ko si Bal Santos. Sa madaling sabi, nagkaroon ng pag-uusap, humingi ng tawad si Bal Santos. Marami po tayong conversation, marami po tayong, kung alam nyo yung mga nakaraan ay ano po yan. Humingi siya ng tawad at hindi niya daw alam ang mga nangyayari at nabigla po siya. Yan po ang nangyari. Ngayon, sabi ko, hindi po matanggap ng ating kalooban ng mga panahon na yon hanggang ngayon ang ating paratang sa atin mga kasisi. Ayan, shout out sa lahat ng OFWs dyan. Paki-like and share po para naman po masabi natin yung side natin. At kung maniniwala po kayo, maraming salamat. At kung hindi po ay nasa inyo na po yan, pero sana po ay wag nyo naman pong masyadong tapak-tapakan ng pagkatao ni Inday Rowiname. Kaya nga po hanggat maaari, i-analyze natin professionally, no? Yung pong bawat statement na ibinibigay ni Ma'am Rowiname, no? Pwede naman po tayo mag-reaction in a professional manner, pero yung gagamit po tayo ng mga side language, mga offensive words, ika nga, ay panawagan ko po sa mga kapwa ko po reactors, no? Piliin din po natin yung mga salitang binibitawan po natin, no? Although sabihin man natin na meron po tayong ipinaglalaban, meron po tayong nakikitang mali sa ginagawa po natin ng reaction video, but at least, no, try to be professional enough na wag po tayong makakapagbanggit ng mga offending words, lalong-lalo na po yung pagmumura. At kasi next level na po ng, alam nyo na, mga Kalingap at Kabagis, paninirang puri yung mga ganyang bagay. Diba? Kaya pwede naman po tayong mag-reaction in a professional way, 'di ba? Mga Kalingap at Kabagis, no? Bakit hindi po natin gawin? So papatuloy natin. Nang dahil dito ay naging maganda po yung aming hangarin hanggang ngayon. Ayan, nakasuporta po yung aking grupo. Wala ni isa sa ngayon, maliban lang po sa mga kaalyansa sa mga against or anti-Reyna na mga grupo diyan o mga vloggers diyan. Ayan. So, ang nangyari mga kasisi, si Bal Santos nga ay humingi ng tawad
dahil sa mga nangyayari, hindi ko po alam kung anong pakay niya. Alam niya naman na nag-lunch ng pabahay nung birthday ni Reyna, nag-lunch ng kung ano-ano pa, gumawa ng video si Kalinga Prab, bumili tayo ng lupa, si Kalinga Prab ang nag-vlog. So napakaganda po ang usapan. So biglang nagkaganon. Ayan. So dinagdagan pa po ni Bal Santos, hindi ko po pinanood yon, pero sinabi po ng iba na marami siyang sinabi doon. So nanatili po akong tahimik sa mga paratang sa akin. Hanggang ngayon po, dahil sabi nga naman nila, kung ikaw ang nakakaintindi at kilala mo yung iyong sarili, bakit ka po mag-aano sa social media, ha? Ganyan. So ang nangyari, bigla po tong una sa lahat pa pala, sabi ni Bal Santos, gumawa ka ng video para i-play ko sa live ko para pabulaanan ko yung mga sinasabi nila na ang ganda pala ng layunin mo, sabi niya gano'n. Di ako naman, nag-effort ako na gumawa ng video. In-explain ko yung mga nangyari, yung mga conversation ni Kalinga Prab lahat. Tapos doon po, na naman tayo, bawat kilos kasi natin dito ay binablog tayo mga kasisi. Dahil mag-isa lang tayo or whatever na nagbablog dahil po sa magandang layunin natin sa bata. Ngayon ang nangyari, sa madaling sabi, hindi po ginawa ni Bal Santos Matubang na ibinasa yung ating ginawang video. So bukas makalawa, medyo nagkaroon na naman ng clash kasi nga gumawa ko ng video ko sa social media na nagpapaliwanag ako na ganito ang nangyari at hindi buo yung paghingi ng tawad ni Bal Santos sa social media dahil sa paratang niyang budol si Rowena, mga kasisi ko. Ngayon ang nangyari, di sabi niya okay na yun, sabi niya ganun. Basta parang nawala na yon, hindi na nag-ano si Rowena. So ang nangyari mga kabeshi, ito na nga, isang araw nag-message ulit si Bal Santos, sabi niya, pahingi ng iyong picture. Pahingi ng iyong picture para i-thumbnail ko, sabi niya. I-thumbnail ko yan at sasabihin ko na napakaganda ang layunin mo at saludo. Which is ginawa naman ni Kuya Bal Santos Matubang yun, no? Nag-live siya noon na may picture ni Rowena. Ako sa grupo mo, ganyan-ganyan. So, di natuwa po tayo doon na ganun ang sinabi niya. Nagpasa ako ng picture at sabi niya, yung picture din ni Reyna kung anong gusto mong ilagay doon. So, nangyari nga po yun. Pero bago pa man pa yan po, sabi po ni Bal Santos pala, gusto mo bang mag-member ng Kalingap? Sabi niya. Sabi ko, sabi ko, Kuya Bal, siguro, yan, magulo. Kasi alam ko pong magulo eh. Magulo ang mga, natin dyan, mga kasama. Ano mo nasabing magulo? Diba? Nagkakagulo lamang kung may issue. Pero masaya po ang Team Kalingap, mga Kalingap at Kabagis, sa mga hindi po nakakaalam, no? Marami nga pong isyong kinapapalooban ng Team Kalingap, pero masaya po, no? Mga Kalingap at Kabagis, no? Samahan nila magulo. Sabi ko, Kuya Bal, magulo po, hindi ko kaya yung ganon, yung araw-araw na nagpro-provoke, ganyan. So, ayoko ng ganon. So, sa madaling sabi, pero sabi ko, pwede naman ako, Kuya Bal, magbigay na lang po ng tulong sa inyo at hindi na ako mag-member, basta matuloy lang ang pabahay. Yan, nandito po yung conversation natin. Dapat shinare ni Ma'am Rowena yung convo. Para at least malinawan, no, ang mga viewers. So, okay. Anyhow, mga Kalingap at Kabagis, no, napahaba po tayo. Naabot na po tayo ng mahigit 1 oras na reaction video dito. Para sa full video, mga Kalingap at Kabagis, sa mga nabitin po, no, pasyalan nyo na lang, panoorin nyo na lamang po, no, sa kanyang official YouTube channel. Nandiyan pa po yan. At kayo na po ang humusga dito po sa mga sinasabi po, no, ni Ma'am Rowena. Sa yung naman, the other side of story, ika nga ng issue na iyan.
regarding po sa sponsorship, sa pera, lalong-lalo na po, no, sa discrepancy sa pera, no. Kasi kung papanoorin niyo pong buo yan, almost 1.5 hour yata or kulang-kulang 2 oras ay sa later part ng kanyang live streaming ay inimbitahan niya na yung mga sponsor na pumunta kay Salcedo at kinausap niya via video call yata yon, mga Kalingap at Kabagis, at naglabas na sila ng kanilang mga saloobin regarding nga po dito sa issue na ito. So siguro kung may time, yun naman po ang gagawa natin ng reaction video part 2. Pero ngayon mahaba na, mga Kalingap at Kabagis, no? So hanggang dito na lamang po, no? Mag-comment na lang po kayo sa ating comment section kung ano naman po inyong masasabi, opinion, reaction dito nga po sa naging paliwanag ni Ma'am Rowena regarding nga po dito sa discrepancy ng total amount ng kanilang pinadala and at the same time sa total amount na na-receive ni Kalingap Rab. So, pag-usapan po natin yan sa ating comment section, mga Kalingap at Kabagis. So yun, mga Kalingap at Kabagis, no? Muli maraming salamat dahil sa dulo po ng ating 1 oras mahigit na reaction video ay nasamahan niyo po muli si Jubilito TV Official. At muli po nagpapaalala po ang inyong host sa mga hindi po nakasubscribe sa channel ko, Val Santos Matubang at Edna Vlogs Kalingap Rab, Ruel of Malalag. Supportan po natin, subscribe ang kanilang mga YouTube channel. And at the same time, muli po naglalambing din po ang inyong host sa mga hindi po nakasubscribe sa channel po ni Jubilito TV Official ay pakihit naman po ang subscribe button at ang notification bell para maging updated pa po kayo sa mga darating nating reaction videos. Ganun din po, paki-follow and like ang ating official FB page na may title pong Paksa ng Buhay, Aking Gabay, na may title pong Jubilito TV Official. So yun, mga Kalingap at Kabagis, hanggang dito na lamang po. Once again, this is Jubilito TV Official, proud member po ng Team Koos at ng Karepa Year 2024. As I always say, mga Kalingap and Kabagis, peace, God first. God bless po. Babush!